Bitiranang aktres nagkaroon ng matinding sakit na gawa pang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit kaya niya ginawa ang bagay na ito? Alamin ang buong detalye kaya tumutok lang sa Get in Touch. Maraming manunood ang napaiyak at na-inspire sa kwento ng veteran actress na si Janice Jurado nang mag-guest siya sa nakaraang episode ng Eat Bulaga. Isa si Janice sa mga breast cancer survivors na naging choices sa Bawal Judgmental segment ng Kapuso Noontime Show nitong nagdaang Sabado. Naikwento rito ng aktres ang naging karanasan niya sa paglaban sa sakit na cancer at inaming sadya niya itong inilihim sa kanyang pamilya para hindi na mag-alala pa ang mga ito. Ayon kay Janice, hindi siya agad nagpagamot nang madiskubring tinubuan siya ng mga bukol sa dibdib dahil baka maapektuhan ang kanyang showbiz career. Nag-aartista pa ako noon, hindi ko pwedeng sabihin sa doktor kasi tatanggalin. Kapag tinanggal niya, wala nang hanap buhay. Alam niyo naman ang dibdib ko ang bida noon. Kasi noon nga ako ang breadwinner at saka maaga akong nagkaanak. Kailangan ko makasurvive. Kwento ng aktres nang kausapin ni na Paulo Ballesteros at Jose Manalo tungkol sa kanyang naging sakit. Dugtong pangpahayag ng veteranang aktres, wala sa isip ko na may cancer ako. Buko lang siya. Nag-enjoy nga ako kasi ang daming bukol eh. Hindi kasi lumaki siya lalo. Yon ang isa pang dahilan kung bakit ako napasok sa ipinagbabawal na gamot kasi kapag umiinom ako noon, nawawala ang pain. Dahil sa pagpasok sa drugs, nawala ako sa movie, nawala rin ako sa TV. Doon nag-pain na ng pain. Doon ako nag-decide na magpatingin, stage 3 na siya. Dire-diretso pang pagbabahagi ni Janice na nakilala noon sa mga sexy movies. Kasunod nito, naging emotional na nga si Janice habang nagbibigay ng mensahe para sa mga katulad niya ang nakikipaglaban sa breast cancer. Alam mo, hindi alam ng mga anak ko to. Nanonood sila, hindi nila alam. Kasi 'di ba, komedyante ako? Akala nila nagbibiro ako. Sabi ko lang may buko lang na tinanggal. Hindi ko sinabi kasi mas maaapektuhan pa sila kasi nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Lalo na yung anak kong babae. Saka pinaghuhugutan ako ng lakas ng mga anak ko. Papaano na lang kung ako yung unang babagsak? Ako yung unang manghihina, 'di ba? Ako yung breadwinner, pati yung mga kapatid ko, nakikita nila na malakas ako, nakikita nila na maayos ako. Pero kapag nag-iisa na lang ako, nandoon yung mga daing, doon ako sisigaw, nandoon yung mga sakit. Sorry mga anak, kung hindi ko sinabi sa inyo, ayaw ko kasi silang maapektuhan eh. Ang lumuluhang pag-amin ng aktres. Patuloy niyang paalala sa lahat, kailangan ang unang-unang suporta sa iyo ay yung inyong mga mahal sa buhay. Kahit wala namang sakit, sumusuporta ang mga anak ko. Sobra ang pagmamahal ng mga anak ko. From time to time, tinitext ako. Pinupuntahan ako. Kumusta ka na, ma? Pero di ko sinasabi sa kanila. Hindi nyo dapat gawin yon. Ang dapat nyong gawin, talagang ang unang-unang dapat makaalam ay mga mahal ninyo sa buhay, pamilya, dugtong pa niyang mensahe. Pahabol pa niyang advice sa mga dabbercats, maging totoo po tayo sa ating sarili, maging totoo po tayo sa ating mga kapwa. Kasi kapag tinago po ninyo yan, lalong lalala. Huwag niyo po ako gagayahin. Kahit maliit na maliit lang po na bukol, ipaalam ninyo. Patingnan ninyo, saan ba nagsisimula ang malaki? 'Di ba sa maliit?
Para naman sa lahat ng mga taong nakikipaglaban sa cancer, huwag nyo tong masyadong dibdibin. I-pray nyo lang kay God. Kasi kahit anong gawin nyo, maglupasay ka man ng maglupasay, nandyan na yan eh. Mag-pray ka lang kay God at huwag mong gagawin yung mga bawal. At tungkol naman sa health condition niya ngayon, sobra sa alright, sobra sa okay. Samantala, malaki na ang nabawas na timbang ng kapuso actress na si Manilyn Reyes makalipas ang ilang linggong regular workout. Ayon kay Manilyn, nagdesisyon siyang simulan ang kanyang fitness journey hindi para magpa-sexy, kundi para maging healthy para sa sarili at sa pamilya. Siyempre, ang naging motivation talaga ng celebrity mom ay ang kanyang family na siya rin niyang nakakasama sa pag-e-exercise, ang pagtakbo at paghuhula hoop. In fairness, kahit busy si Manlin sa kanyang career at pagiging asawa at nanay, talagang naglaan siya ng oras para sa pag-workout. Kwento ng kapuso singer-comedian, napaka-importante ng family bonding at self-love para maging physically and mentally healthy. Aniya, naging paborito na ng kanyang pamilya ang mag-workout tuwing weekend, kaya talagang looking forward siya lagi sa pagsasama-sama nila kapag wala siyang trabaho. We run a bit of walking syempre. Nag-i-increase naman yan, hindi ba? Yung speed mo, pahayag ni Manilyn sa nakaraang episode ng Pinoy MD sa GMA7. Dito nga niya nabanggit ang cardiovascular workout at paghuhula hoop. Bukod dito, nagbo-boxing din siya bilang bahagi ng kanyang workout routine. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.